Kinain ng kapitbahay ko ang anak niya. Taong 1997 noon at sobrang lamig ng hangin sa border na naghahati sa China at North Korea. Sa linyang iyon kung saan dumadaloy ang Tumen River na parang sugat sa pagitan ng dalawang mundo, isang babae ang nagawang makatawid. Ang itsura niya ay buhay na ebidensya ng impyernong hindi pa lubos na naintindihan ng buong mundo. Butot balat siya, ang mga mata ay blanko dahil sa takot at ang kanyang diwa ay basag-mabasag. Halos hindi siya makapagsalita. Pero nung na-stabilize siya ng mga doktor sa China at tinanong kung ano ang nangyayari sa kabilang ibayo ng ilog, ang sagot niya ay nagpatahimik sa lahat. Kinain ng kapitbahay ko ang anak niya. Ang pangungusop na iyon, maikli at brutal, ay hindi lang basta kwento ng paghihirap. Ito ay revelasyon ng isang realidad na mas masahol pa sa anumang bangungot. Para maintindihan kung paano humantong ang isang lipunan sa ganitong klase ng breakdown, kailangan nating balikan ang kasaysayan noong early 90s kung kailan nabuo ang perfect storm sa peninsula. Nagsimula ang trahedya sa pagbagsak ng Berlin Wall at ang sumunod na collapse ng Soviet Union noong 1991. Noong Cold War, nabuhay ang North Korea sa ilalim ng proteksyon ng Moscow. Ang USSR ay hindi lang basta alay, sila ang life support na bumubuhay sa ekonomiya ng North Korea sa pamamagitan ng supply ng langis, makinarya at fertilizers. Ang lihimin ng mga Kim ay nagtayo ng agricultural system na dependent sa industriya at gasolina ng Soviet. Nang bumagsak ang USSR, biglang naputol ang supply ng enerhiya. Sa mga bukirin ng North Korea, tumigil ang mga traktora dahil walang diesel, huminto ang production ng fertilizers, at dahil wala ng preferential trade, naubos ang reserves ng pagkain at pera ng bansa sa loob lang ng ilang buwan. Ang bansang nagmamalaki sa kanilang Juche ideology o self-reliance ay naiwang hubad sa harap ng sarili nilang inefficiency. Pero ang tunay na dagok ay dumating noong 1995. Walang pakialam ang kalikasan sa politika. Bumuhos ang malalakas na ulan na sumira sa kung anumang natitira sa bansa. Lumubog ang mga palayan, nasira ang irrigation systems at ang mga nakatagong bigas sa ilalim ng lupa ay nabulok. Dito na tinawag ng gobyerno ang sakuna bilang The Arduous March. Ang pangalang ito ay tunog heroic at revolutionary na parang inaalala nila ang pakikipaglaban nila sa mga Hapon noon. Pero sa totoo lang, ginamit ito para pagtakpan ng isang famine na parang galing sa Middle Ages. Nakakatakot ang mga numero. Ayon sa UNICEF, mahigit 800,000 na bata ang dumanas ng severe malnutrition at tinatayang nasa 600,000 hanggang 1,000,000 ang namatay, bagamat sinasabi ng ilang defectors na umabot ito ng 3,000,000. Habang ang elite ng Workers' Party sa Pyongyang ay nag-e-enjoy sa mga piging at imported cognac, ang social structure sa mga probinsya ay gumuguho na. Dinedenay ng regime ang krisis sa harap ng kameras. Pinapakita ang mga factory na may usok at mga batang nakangiti, pero ang reality on the ground ay mga bangkay na nakatambak sa train stations at mga kalsada. Ang mga refugees na nakatakas papuntang China ay may dalang mga kwento na ayaw paniwalaan ng mundo. Ikinuwento nila kung paano napilitan ng mga taong na kumain ng damo, balat ng puno at corn powder na may halong kusot. Pero nung naubos na rin yun at ang gutom ay nauwi sa tuluyang pagkasira ng bait, nagsimula na ang madilim na bulong-bulungan. May mga usap-usap tungkol sa mga kaldero na may pinapakuluan na hindi hayop at mga misteryosong pagkawala ng mga bata at matatanda. Noong 1998, ang Doctors Without Borders o MSF ay nagpunta sa border para mag-imbestiga. Ang mga interview nila sa refugees ay naglantad ng purong horror. Hindi na ito tungkol sa gutom, kundi sa pagkawala ng pagkatao. Isang lalaki ang nagkwento na ang kapitbahay nila ay kinatay at kinain ng sarili niyang anak na babae. Isang nanay sa sobrang gutom at kawalan ng gatas ay nakain ng sarili niyang toddler. Isang binatilyo nakita niyang pinatay at niluto ng kapitbahay ang isang bata na kung tawagin nila ay kutjebi o wandering swallows. Kahit sinabi ng MSF na mahirap i-verify ang bawat kaso dahil sarado ang bansa, ang pattern ng mga kwento ay nagtuturo sa iisang katotohanan. Binura ng matinding gutom ang linya ng tama at mali at tinulak ang mga tao sa survival instinct na parang hayop. Sa loob ng North Korea, naging abala ang propaganda machine sa pagre-write ng history. Kung may namamatay na bayan sa gutom, ipapakita sa TV ang ibang bayan na kunwari ay sagana sa bigas.
Tinurukan ng mga citizens na ang paghihirap ay patunay ng loyalty sa bayan at mas mabuti pang mamatay sa gutom kaysa humingi ng tulong sa kaaway. Officially, natapos ang arduous march noong late 90s, pero hindi talaga nawala ang gutom. Naging beggar state ang North Korea na umaasa sa international aid na dumarating at humihinto depende sa mood ng politika at nuclear negotiations. Ang kasaysayan ay naulik noong 2006 nang mag-test ang rehimen ng nuclear weapon. Bilang sagot, itinigil ng US at Russia ang food aid. Bumalik ang bangungot. Naubos ulit ang laman ng mga bukid. Kinuha ng militarang mga ani dahil sa military first policy at naging black market na lang ang tanging source ng pagkain. Sa pagitan ng 2006 at 2011, luwabas ulit ang mga reports ng cannibalism. Pero noong 2013, ang Japanese agency na Asia Press ay naglabas ng report na yumanig ulit sa mundo. Nakafocus ito sa provinces ng Hwanghae, ang dapat sanay rice bowl ng bansa. Na-document nila ang kaso ng isang ama na nasa 30s ang edad. Matapos ang ilang araw na walang pagkain at nakikitang mamamatay na ang mga anak, nawala siya sa katinuan. Pinatay niya ang sarili niyang mga anak gamit ang palakol habang wala ang asawa. Nang umuwi ang misis, sinabi ng lalaki ng mahinahon, "May karne na tayong makakain." Nang malaman ng nanay ang totoo, tumakas siya at nagsumbong. Ang ama ay inaresto at binitay sa harap ng publiko. May report din tungkol sa lolo na hinukay ang bangkay ng apo para kainin. At ang pinaka-nakakasuklam, may mga underground markets na nagbebenta ng karne ng tao na pinalalabas na baboy. Mas mura daw ang human meat kaysa baboy. At kahit bawal ito, ang desperasyon ang nagtulak sa ganitong kalakaran. Kailangan nating intindihin na sa North Korea, ang gutom ay hindi lang aksidente o epekto lang masamang panahon. Isa itong political tool. Ang access sa pagkain ay nakabase sa Songbun, isang caste system kung saan klasipikado ang mga tao base sa loyalty ng ninuno nila sa rehimen. Ang core class o mga loyalista lang ang may siguradong supply ng bigas at karne. Ang iba, tira-tira na lang. Ang mga nasa hostile class ang unang tinatanggalan ng pagkain kapag may shortage. Hindi na kailangang ikulong ang kalaban. Basta putulan mo lang ng supply ng pagkain, tapos na. Ganito kontrolin ng mga game ang 25 milyon na tao. Gutom ang parusa at pagkain ng premyo. Habang nangyayari ito, nakatingin lang ang mundo pero walang ginagawa. Ang China na kapitbahay nila ay patuloy na pinapabalik ang mga refugees sa North Korea kahit alam nilang bitay o labor camp ang bagsak ng mga yon. Sa UN, ang mga reports ay natatambakan lang ng label na unverified dahil walang access. Mas gusto ng Western countries na pag-usapan ng nuclear weapons at sanctions kaysa harapin ang realidad ng genocide through starvation. Pagdating ng 2025, nagbubukas na ng kaunti ang bansa sa turismo pero bawal pa rin ang humanitarian group sa mga probinsya. Ang satellite images ay nagpapakita ng mga bukid na kasing tuyo noong 30 years ago. Mukhang mauulit na naman ang siklo. Si Kim Jong-un ay nakangiting nag-i-inaugurate ng mga buildings at factories habang ilang kilometro lang ang layo, ang mga tao ay naghuhukay ng ugat para mabuhay. Alam ng mundo ang nangyari noong 90s. Nabasa ang reports ng cannibalism. Narinig ang mga kwento pero pinili nating umiwas ng tingin. Ang normalization ng horror ang pinakamatinding parte nito. Kapag nasanay na ang isang bansang kainin ng sarili niyang mamamayan at nasanay na ang mundo na magbulag-bulagan dito, ang inhumane ay nagiging normal na lang. Ginawang palabas ng North Korea ang paghihirap at ginawa naman ng mundong simpleng statistic ang gutom. At sa katahimikang yon, doon nagtatago ang tunay na horror.